Minsan sa italakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Amen. So, ang himala, pagpapala at kapayapaan ay sumainyo pong lahat. Amen. So tayo po ngayon ay dadago sa pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. So ang lahat po na dumanas ng kabutihan ng ating Panginoon ay patuloy po natin na pasalamatan ng Diyos dahil mula noon hanggang ngayon ay napakabuti ng Panginoon. Amen. So samahan niyo po ako sa pagbabasa sa Lucas chapter 8 verse 39. So ganito po ang ating maririnig. Muwi ka na at ipamalita mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Umuwi nga ang lalaki at ipinabalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. So pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. So malinaw po ang sinabi rito ng ating Panginoon na ipamalita ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa taong ito. Yung kagalingan na naranasan ng lalaking ito ay ibig ng Diyos na ipamalita sa buong bayan na kung saan ang ginawa ng ating Panginoon sa kanya ay nagkaroon siya ng kagalingan. Sa buhay po natin, hindi lang po kagalingan ang ibinigay ng Diyos o ipinaranas ng ating Panginoon, kundi lahat ng bagay, katagumpayan, katugunan ng bawat dalangin at marami pang iba na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya kung bakit naririto po tayo ngayon at nakaupo at sumasamba sa Diyos, dapat po natin ipagpasalamat ang lahat ng ito. Amen? Kaya ngayon po ay tayo po ay magpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Unahin muna po natin ang babae. So inaanyahan po ang bawat isa, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sige, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Amen. So sa mga babae po, sino po ang pinagaling, pinagpala, amen, at pinagtagumpay ng Diyos? Pumunta po rito at ipagpasalamat, ipagsigawan sa buong bayan ng Jesus My Life. Sino po? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos, ang buhay po ng Maria. Mapagpalang umaga po sa lahat. Okay, nagagalak sa Panginoon na araw-araw na gumigising at nalala sa pagkabutihan ng Diyos. Sa mga nakarang araw, mula nung bumagyo hanggang ngayon, hindi natutuyo yung bahay, yung lugar sa tubig sa bahay, sa may amin. Hanggang pagka umuulan, laging malalim ang tubig. Marumi talaga. Lahat ng tinapon ng mga kapitbahay, ng mga pinagbisbusan ng isda. Lahat ng kalunihan nandoon. Pero, mabuti ang Diyos kasi lumulusong kami doon araw-araw ng aking pamilya. Wala namang nagkakasakit sa amin kahit nagkakaalay ko nga. Isang bagay na pinagpapasalamat ko na talagang mabuti ang Diyos lagi siyang nagbibigay ng proteksyon sa mga tao patuloy na umaasa sa Kanya. Isa pa po, simula nang pumasok ang eskwela, parang nagiging ganun yung buhay ko araw-araw. Pero magkagayon man, kahit sabihin natin na senior na, hindi nawawala yung lakas na binibigay ng Diyos kasi hindi biro yung mag-intindi ka sa buhay mo, sa pamilya mo, sa... Amen? Isang malaking bagay na pinagpapasalamat ko sa Lord na yung lakas. Yung lakas na nanggagaling sa Diyos ay hindi mo kayang bilhin. Kaya isa yung bagay na ibinabalik ko sa Diyos ng napakalaking pasasalamat. At patuloy ako magpapasalamat kasi umaasa ako na patuloy akong bibigyan ng lakas kasama ng aking pamilya. Salamat sa Panginoon. Amen. Sadyang napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Ang sabi po ng Isaiah chapter 41 verse 10, ako isa sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. So ganun po kabuti ang Diyos sa buhay po ni Nanay Maria. Sa kabila ng lahat ng kanyang naranasan mula nung nagbaha, hanggang ngayon, andun po yung gabay at pag-iingat ng Panginoon kasama ang pagpapala, amen, at yung kalakasan na nagbumula sa Diyos. Narito na po nakapaloob po sa Biblia na kung saan kapag ang tao ay nanghihina bilang Kristiyano, amen, ang sabi ng
awit 73 verse 26, na puso ko't kaluluwa kung nanghihingi naman, ang Diyos ang lakas ang tangi kong kailangan. Iyon lang po ang ginawa ni Nanay Maria. Ganun din po sa atin lahat. Amen? Kaya ma-encourage po tayo sa bawat matutuo na nanggagaling sa Diyos ang lahat ng tagumpay. Amen? Hindi po ba tayo na-encourage? Na-encourage po tayo? Sige, magpasalamat po tayo. Sino pa po sa babae? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Sister Pinalesa. Sige po, sabi ko, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Mapagpalang umaga po sa Diyos na buhay at saka po sa ating lahat na taga-Jesus Ismail. Salamat po ako sa Panginoon. Kanina umaga po, pag-ising ko, yung isip ko, sabi ko sa akin, sabi ko po, kuya tayo. Tapos po, pinag-pray ko. Tapos po kanina po na sumasayaw po dyan. Naano ko na kasi sabi ko, ba't parang may liwanag? Kasi po nakapikit ako, parang may liwanag. Naano ko na, wala kasi yung sakit ko ng ulo ko. Nakilot ko kasi siya, kaya nasabi ko baka hindi ako makapag siya. Kumbaga, hindi ko yung tinuloy. Kumbaga parang naano lang sa ano. Kasi nga ang sakit ko ng ano ko, ng sentido. Yung po nagpapasalamat po ako sa Diyos na buhay na tutungma ko talaga. Yung kagalingan, nandito po talaga. Wala ko sa labas. Wala kahit saan. Kaya po salamat po ako sa Panginoon Diyos na ang kagalingan buhay. Nandito po talaga sa church. Yung buhay, magpupit po talaga. Amen? Nanalangin daw po siya. Ang sabi po sa Jeremiah 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutulungan kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Amen? Ganun po ka po dyan, Diyos. Anong gagawin natin? Kapag may nararamdaman, manalangin lamang po tayo. At katugunan ng Diyos, huwag kang mag-isip, huwag kang magtaka, ipapadala ng Diyos ang kagalingan sa ating buhay. Amen? O isa pa po sa babae. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Mami Gina. Hello. Ang umaga sa ating lahat. Pasalamat ako sa Panginoon dahil nandito na naman tayo sa ating gawain na magsama-sama. Hihiling ko sa Panginoon na bigyan tayo ng kalakasan sa araw-araw. Hindi man sa aming buhay, sa buhay ninyo. Lagi pong, palagi kayong kasi nandito kayo sa gawain ng Panginoon. Kaya hinihiling ko rin sa aking mga ka-brothers na magpatuloy lang nila ang kanilang gawain sa aman sila mga natin. Basta ang hinihiling ko lang sa kanila, bigyan silang kalakasan at kalusugan. At tungkol lang sa aking mga anak, awa naman ng Diyos, wala namang nagkaroon ng problema. Hindi naman sila kalakasan sa araw-araw. Kaya yan ako ang pasalamat ko sa atin lahat na tayo naririto, magsama-sama tayo lahat upang ipagpatuloy natin ang gawain ng ating Panginoon. Thank you po. Amen. So, nang-encourage po si Nanay Gina, no? So, sa buhay natin, ano man ang problema, ano man ang pagsubok, dapat po tayo ay magpatuloy sa pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Lagi-lagi ko nga sinasabi sa Santol, kapag tumalas ka ng pagsubok, ano man ang problema at suliranin, nakikita ka pa rin nagbabasa ng Biblia. Amen? Nakikita ka pa rin nakaupo riyan at nakikinig sa salita ng Diyos at sumasamba. Amen? Nananalangin ka pa rin. Yun po ay dapat po natin gawin yun bilang Kristiyano upang tayo po ay patuloy na kakaganap sa mga gawain ng ating Panginoon. Amen? So dito naman po tayo sa mga lalaki. Unahin po natin si Kuya Tonton. Sige po, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Kuya Tonton. Dalawa, Rocky, Tita, Ingol. Kabiyan. Kabiyan tayo ng bata po ulit. Tita, ato, Ingol. Hinapukaw ang mabayan. Halapan, manipagdaw at lapso. Salamat po, Ayet, Anel, Tia, Mikita. Ato, huwag na, birthday ko. Papi Yui! So sa sinabi ni Kuya Tonton, alam naman po natin na ang Diyos po ang nakakaalam noon at ang kanyang mga sinasabi. Amen? Kung ano man po yun, so pinasasalamatan niya ang Diyos. So dapat na-encourage po tayo, katulad ni Kuya Tonton, gusto talagang magpasalamat eh. Ako na lang po ang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos ng buhay. Amen? So ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil napakabuti ng Diyos. Amen? Mula noon hanggang ngayon, talagang patuloy niya akong pinalalakas. Amen? Kami mag-asawa. Patuloy po kaming ginagabayan, iningatan sa kabila ng lahat ng aming naranasan. So salamat pa rin sa Panginoon dahil nakakain pa rin kami araw-araw. Sabi na ng aking trabaho ay 2 araw lamang. Amen? So palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ibibigay ko na po.